Life from the Word, a study of the Holy Scriptures through Reformed and New Covenant Biblical Theology perspective. May this help you in your Christian life. Naintindihan nyo man lang, kasi andito kayo, at yung iba ay wala, ay kayo ang makakaintindi sa tuwirang ay tuturo ko. So, tutuloy ko na po. Kaya nga pala, nire-record ko sa YouTube yung mga tinuturo ko kasi napansin ko na marami namang mga faithful preachers, kaya lang kanilang medium of language ay usually English, hindi Tagalog. At miski yung mga ibang Pilipino, naka-English din sila. At kaya ako naman Taglish, kaya nire-record ko talaga para kung mawala man ako, which hindi naman natin maano yun, ay may record kayo. Naalala ko yung boses ni Pastor Bong, yung prayer lang niya at ang may record tayo, no? So, ibig sabihin, sa dami ng sinabi niya, ang matatandaan lang natin yung prayer niya doon sa, ano ba yun, Reformation Rally. Ang pag-aaralan natin ay Genesis chapter 3 at nasimulan ko na nung last time kung saan ay tumutukoy ito sa pagbaksak ng tao. Pero simula lang yon, ngayon ay yung full na pag-aaral natin. Okay? So mayroon tayong mga tulong na talata, mas lalo sa mga bago, importante yung matandaan yung do Genesis chapter 3, 1-7 tayo, dapat ninyong matandaan yung mga tulong talata. Okay. Sisimula ako tungkol dun sa nangyari sa Israel, sa Gaza. Noong October 7 at 6:20 a.m., yon ay ang araw ng Simchat Torah at ito ay Saturday. Ibig sabihin, beside na rest day ng mga Hudyo, ito ay holiday nila. Kasi usually nagbabasa sila sa Torah every week at in cycle nagtatapos sila after 1 year. Parang katulad natin na tayo nagbabasa ng Heidelberg Catechism, after 52 weeks, babalik tayo. Doon sa dulong part na yun, which is Simchat Torah, ay nagkakaroon sila ng festival. Kaya ako, ngayon ko lang din naintindihan, bakit na madaming kabataan, nandun sila sa festival, nung sila ay binagsakan ng mga nakaparakyut na powered at pinagbabaril sila doon. So 6:20 ang unang ginawa ay send ang mga Palestinian Gaza ng 5,000 rocket sa southern Israel. Sabi ng Israel ay 2,500 lang, pero pag inisip nyo ay 5,000, may tatamaan talaga. By the way, itong kwento ko to ay hindi justification sa ginagawa naman ng Israel Defense Forces ngayon sa Gaza. Kasi nasa parang 70,000 na ata namamatay na Palestinian. Okay? Sinasabi ko lang ay kung paano sila nilusog. 6:20. 7:40 ay pumasok na sa mga breaches o butas ng wall ng Gaza sa southern Israel, yung mga gunmen. Mayroong motorbike, may pick-up, yung sinabi ko nga powered parachute, ay pumasok sila. At in 9 a.m., kumilos yung mga pulis ng southern Israel. They reported there are 21 spots of breaches kung paano pumasok yung mga Hamas. Yung Hamas po ay yun ang gobyerno ng Palestinian sa Gaza. Tapos by 1:30 p.m. ay
hindi pa nakaka-recover ang Israel. Kaya nga sa 10 a.m., 3 military installation ng Israel, Erez, Sikkim at Reim, ay pinasok nila at natalo nila. Ganong hindi sila ka-prepared nung araw ng October 7. Ba't ko na-mention to? Ang Israel ay isa sa mga pinakamatitinding Army, Air Force na bansa. Sila ang pinaka-modern na bansa. In fact nga, nung nagpadala ngayon yung Iran ng isang katutak na ilang libo ring na drone, ay 99% ay nasa labat nila. So, ibig sabihin, wala masyadong damage. Tapos, recently, nagpakawana din sila ng drone at rockets. Ang sabi ng Iran ay wala naman tinamaan. Though sa intelligence agency, tinamaan yung mga air capability ng Iran. Hindi tinamaan ng mga residential. They were in a holiday stand. Sila ay nagkakasayahan nung sila ay sinalakay. At parang somewhere to 100 to 800 ang namatay na Hudyo at ngayon ay mayroon pang naka-hostage. Ang reason na binigay ng Hamas nung time na yon ay dahil daw yung mga member ng Knesset o yung Jewish Parliament ay minsan tumungtong sa Al-Aqsa Mosque, which is the Dome of the Rock, na sinasabi nila na bago namatay si Muhammad ay dumaan doon kasama yung kanyang kabayo at nakipag-ugnayan sa Diyos sa langit. It is not true. Yung Dome of the Rock at Aqsa Mosque ay walang katotohanan. Pero yun ang paniniwalaan nila bakit meron silang karapatan sa lugar kung saan andun ang Temple Mount. At ginamit nila, it is part of history of Israel, mas lalo nung panahon ng mga Makabiyan, ibig sabihin nung time ng Malakay bago dumating si Jesus, na kung minsan sila ay sinasalakay during Sabat. Kasi hindi nga gumagalaw, nagtatrabaho ang mga Hudyo pag Sabat. Sabat yung October 7. Ganun po ang ating kaaway. Also, kung kailan ka hindi nakahanda, doon siya sasalakay. Kung kailan sa tingin mo ay walang problema, doon ka tatamaan. Alam ni Sister Perly yan. Alam ko rin yan nung biglang nag-migrate ang anak ko. Nag-migrate ang anak ko sa Canada nitong 2 weeks lang. Katatapos lang namin ng Japan tour. Kyoto. Tapos 1 week after ay migrate na yung anak ko. Nitong mga nakaraang linggo ay bumalik yung anxieties ko. At buti lang sinalaw ko ni Elder Jerry last week kasi hindi ko matapos yung message. Dahil pag yung anxieties ko ay umaandar, ay hindi ako makatulog. At parang tumatakbo ako palagi kasi mabilis yung takbo ng puso ko. Ngayon titingnan natin kung paano sinalakay ni Satanas, the serpent, si Eva at si Adan. Okay? Una, titingnan muna natin kasi yung template ay kapareho kung paano tinukso. Pakisarado na lang yung lalabas yung aircon sayang. Kung paano tinukso ng demonyo ni Satanas si Jesus.
Ito mabilis lang para maalala lang nyo yung scripture. Nasabi na ni Sister Josie na importante tayo ay nagkikita-kita kasi nagpapalakasan tayo. Pangalawa, napupersa kayong makinig ng salita ng Diyos. It is by the washing of the word that we are washed from the pollution of the world. Pwede din man yung gawin yan kung nagbabasa kayo sa bahay. Pero kung hindi kayo nagbabasa sa bahay, at least once a week ay nililinis kayo ng salita. Tatry na niyong maligo ng once a week. Itong init nito. Ganun din ang sa salita. No? We pray, we read the word, we are washed by the word. Kung hindi, kakapit sa atin ang mga kadumihan, kasalanan natin. At tayo ay para tayong taong grasa. Pag naglakad tayo, ewan ko kung kaya nyo maglakad ng gano'n na sobrang init tapos puro dumi. Parang meron kayong daladalang bigat sa damdamin nyo. Okay, punta tayo dun sa Matthew 4, 3-10. Babasahin ko lang ng mabilis. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang unang-unang test ni Satan ay to turn stones to bread. Ang sagot ng Panginoon, hindi bread ang importante. Ang importante is every word that comes from God. It is the word of God that is very important. Yan. Tuloy. Pagkatapos ay dinila siya ng dyablo sa banal na lungsod at inilagay sa kataluktok ng templo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa iyong bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksihin ang Panginoong mong Diyos. Ang ibig sabihin, Satanas, out of context, yung paggamit mo ng salita ng Diyos. Ang dyablo, ganyan ang ginagawa. Sa sobrang daming kulto ay ganun din ang ginagawa. Sila ay kukuha ng sinabi sa Biblia at iibahin. Katulad na lang kay Jesus, sinabi niya anak siya ng tao. Sasabihin niyo, o di ba tao siya? Pero hindi na iniisip yung context ng anak ng tao, which is Daniel. Yung anak ng tao doon ay yung mismong anak ng Diyos. Kaya importante, alam mo salita ng Diyos, alam mo sa nanggagaling na konteksto. Ano ba yung konteksto? Kaya nga tayo nagbabasa at pinapaliwanag ko sa inyo ang salita ng Diyos sa kanyang pagkakasunod-sunod na sinulat sa inyo. Ito mga kapatid, kung ako ay faithful to the Lord, kung mawala ako, hindi kayo magdedepend sa sinabi ko dahil naintindihan nyo mismo ang salita ng Diyos. Ang problema sa ngayon, madami nagdedepend sa preacher. At yung mga preacher naman ay paunti-unti magturo. Yung iba nga hindi nagtuturo ng doktrina eh. Gusto nila, dependent sila sa kanila. Ngayon, hindi palaging exciting ang doctrinal preaching. Hindi. Kasi kailangan mo mag-isip. Ito lang masasabi ko sa inyo. Usually, pang faithful preaching, walang epekto muna sa iyo sa ngayon mo nadinig. Pero, pag uwi mo o kaya mayroong katanungan sa iyo, ipapaalala sa iyo ng banal na Espiritu ang iyong binasa at iyong naintindihan. Next,
Mayroon pala sa dulo eh. Muli dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi sa kanya, ang lahat ng mga ito ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Sa bawat tukso ni Satanas, ang sagot ni Jesus ay salita ng Diyos, tamang paggamit ng salita ng Diyos. Tandaan nyo, bago natalo ni Jesus sa krus at sa kanyang pagkabuhay muli, kayang ibigay ni Satanas ang lahat ng kaharian ng daigdig na ito. At kala niya, dahil dumating si Jesus na Mesiyas, ay yun ang kanyang strategy. Maging world power ang Israel. Hindi niya alam na mas malalim ang pinupunto ni Jesus. Ang pinupunto ni Jesus is sin, death, the devil. It is in the power of sin that we died. And it is the fear of death that the devil and the Satan is using us to worship him. Tandaan nyo yun, sin, death, Satan. Kaya nung tinira ng Panginoon ang kasalanan at kamatayan, ang mga Kristiyano sa buong church history, kapanahunan ng mga iglesia, ay hindi natatakot mamatay. Whether ang kaharap nila ay ang shogun o samurai ng Japan, o ang mga sundalo ng emperador ng Roma, o ang mga tabak ng mga Muslim. They are willing to die because death has no fear in them, because Jesus has already conquered death. Sabi nga ni Jesus, I am the resurrection and the life. Okay. Tapos na tayo dyan. Next. Sorry, hindi kailangan ng English. Yan, deception. Ito po. Mayroong part dito ay pre-reach ko na, pero uulitin natin uli. Kasi para hindi kakadugtong. Sige po. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag niyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Doon muna tayo. Una-una, may tinatawag na external temptation. Mayroong manunukso sa labas ng iyong tao. Tandaan nyo yan. Okay? So usually, either tao yan, at kung iyan ay lalaki, yan yung babae na lalapit sa iyo. Brother Sunny, pwede ba tayong magmerienda lang? Oh, yan. Mga ganon. O kaya ay ano lang tayo, inom lang tayo. Yan. Merong external tempter, manunukso. Okay? At ang gagawin niya, hindi niya titirahin agad yung utos ng Diyos. Siya ay magtatanong. Kaya kabahan kayo sa mga nagtatanong eh. Di ba sabi nga, pag nasa ATM ka, tapos may lumapit sa iyo, kailangan mo ng tulong? Huwag kayong tatanggap ng tulong pag kayo ng ATM. Baliktad din yan eh. Meron namang nasa ATM, tapos ang tagal, huwag ka magtatanong. O kaya siya yung magtatanong, Noy, pwede mo ba akong tulungan? Kasi yung pala scammer yun. Pag ikaw ang tumulong, tapos walang makuha, biglang sisigaw. Padaming scammer. Na-scam na naman ako eh. Pero sa kanya,
Next time na lang natin pag-usapan to. Every time na may umaalis sa buhay ko, nagiging ano ko eh. Pero huwag kayong mag-alala. Kung ano na-experience ko, naiintindihan ko, kasi binabahagi ko sa inyo para wag na nyo akong gayahin. Tempter na external at gagawin niya ay magtatanong. At yung tanong niya ay doon sa negative, i-emphasize niya. Ipo-focus niya doon sa negative. Kasi ang sabi ng Panginoon, pwede niyong kainin ng lahat. Pwede niyong kainin lahat na nandun sa garden. Ang problema, ang pinokus nung serpent, ayun pala, nakalimutan ko na, ewan ko kay Eva, bakit siya nakikipag-usap sa ahas? At walang ahas na nakikipag-usap. Pangalawa, bakit ginamit na ahas ni Satanas? Kasi hindi siya bababa doon bilang anghel dahil makikita siya agad ng Diyos at malalaman ni Adan agad na iba ang kausap nila. So dumating siya bilang ahas. Ano sa atin yon? Mag-ingat kayo pag hindi nyo kilala yung inyong kausap. Hindi ko naman sinasabi sa'yo, huwag kayong tutulong o huwag kayong hihingi ng tulong. Pero siguraduhin nyo, babantayan nyo ang inyong puso pagdating diyan. Okay? Miski nga yung kilala nyong preacher o Christian, hindi rin kami perfecto. Paano kayo nakakasigurado na hindi ako manloloko sa inyo? Anong gagawin nyo? Palaging you verified everything that someone teaches you by the Word of God. Babasahin nyo palagi kung saan ko kinuha o saan nila kinuha yung tinuro nila. Okay. Pinokus niya sa iba. Doon sa negative na huwag kakainin. Hindi yun ang focus ng unang utos ng Diyos kay Adan. Ang utos ng Diyos kay Adan ay pwedeng kainin lahat maliban the tree of the knowledge of good and evil. Meron ba kayo napansin pa sa sagot ng babae? Yung original command ay tungkol sa tree of the knowledge of good and evil. Ano na dagdag? The fruit of the tree. Na iba na. Yan ang mahirap pag nagtuturo ka tapos hindi mo na intindihan mabuti, na iba yung pag inulit mo. Kaya dapat babalik ka palagi sa written Word of God. Written. Hindi po tree ang pinag-uusapan doon. Sinabi doon, sinabi ni Eva, fruit of the tree. Oh. Pag pilosopo lang tayo, Brother Ray, di ba fruit lang naman kinakain sa tree? Hindi. Mayroong ibang bagay na pwede mong kainin sa tree. Hindi lamang yung fruit. Kaya, nung nire-focus ng demonyo ni Satanas, nag-focus din si Eva dun sa kung saan tinukoy ng demonyo. Yan ang gawain ng mga manloloko. Ipo-focus sa'yo, ililihis yung paningin mo para mag-focus ka sa maliit na bagay. At doon tayo may kahinaan. Kaya tandaan nyo, itong bagay na ito ay paghahanda ng puso at paghahanda ng isipan. Mental and spiritual ang labanan. Okay, tuloy. Next. Subalit sinabi ng Diyos, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, huwag din ninyong itong ihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Yan ang sagot ni Eva. Napag-usapan na natin doon
na andyan ulit yung bunga pinag-uusapan na naman ni Eva. Ganon siya na-refocus na siya. Dinagdagan pa niya na wag hihipuin yung bunga. Ang sinabi lang, wag kayo kakain dun sa puno. Walang sinasabi na hindi mo pwedeng hipuin. The more na pinokus yung negative, mas lalong pinaigting yung negative ni Eva. Bigyan ko kayo ng example at sana'y matandaan nyo. Mga kalalakihan, you can enjoy sex. Kung gusto nyo, 24 hours, 7 days a week. With your wife. Sabihin ng iba, napaka naman yan, higpit. Isipin mo, makikipag-sex ka. Sa wife mo lang. Nirefocus na niya yun. Hindi niya i-emphasize na you can have sex with your wife 24/7. Kung kaya nyo, ha? Pero pwede. Ibig sabihin, you can enjoy your wife. Sabi nga ni Solomon, enjoy the wife of your youth. Nasa yan? Nasa lumang tipan. Mag-enjoy kayo sa inyong pag-ibig ng iyong asawa. Ang i-emphasize nila ay restrictive. Yun. Sabi nila, dapat makakapayili ka maski saan. Tandaan nyo, yun ay bulong ng kaaway. Ngayon ko konti yung babae, pasensya na kayo, madidinig nyo kasi kailangan ko i-record Kaya mga kababaihan, wag naman yung papatagalin ang inyong period. Kasi baka tapos na yung period nyo, ay pwede na kayong galawin ng inyong mga asawa. At kaming mga kalalakihan, mayroon ding pangangailangan at magiging under kami ng temptation kung hindi namin, sino nga pala bata dito? Sorry wala ka naiintindihan sa sinabi ko, no? Yan. Dapat pagbigyan nyo ang inyong asawa kung lagpas na doon sa inyong period. Ngayon, kung may topak ka, kalimutan mo munang may topak ka. Yan sabi ko. So, in-emphasize ng demonyo yung restriction. Sinagot ni Eva, sinambot din niya. Pinokus niya yung restriction, pinokus niya yung sa bunga, dinagdagan pa niya na wag hipuin. Okay. Meron pang isa. Ang tanong, nasaan ba si Adan nung kinakausap ng demonyo si Eva? Sila ay magkasama. Pero ang kinausap ng demonyo ay yung babae. Bakit kaya yung babae? Kasi ang original na command ay binigay sa lalaki. So, hindi niya originally nadinig yung command. Huwag muna nating pag-usapan dito kung babae at lalaki tayo, we are all under the Word of God. Pakinggan natin yung salita ng Diyos. Okay? Originally, ang nakadinig ng command ay si Adan. At through kay Adan, sinabi niya kay Eva. So the weakest link sa panahon na ito ay yung babae. Ganyang kagaling ang kaaway. Sa inyong mga relationship, kung sino yung weakest link, yun ang titirahin niya. Ito naman sasabihin ko sa mga kabataan, bata pa kayo, no? Ngayon pa lang, mag-store na kayo ng salita ng Diyos sa inyong puso at isipan. Huwag niyong hintayin na dumating ang tukso saka kayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Doon din sa nagkakasakit, mag-store kayo ng salita ng Diyos kung kayo ay magaling pa.
palakas pa. Dahil kuminsan magiging tabang na magbasa ng salita ng Diyos. Ito masasabi ko sa inyo. Kung kayo ay anak ng Diyos, ipaalala ng banal na Espiritu ang salita ng Diyos na nasa puso at isipan nyo. Kung wala kayong nilagay dyan, walang papaalala sa inyo. Okay. Next. Wag na. Subalit, sinabi ng sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Phase 2, direct contradiction of the Word of God. Sinabi niya, hindi kayo mamamatay. Ang sabi ng Panginoon, once na yung kinain ang tree of knowledge of good and evil, you will surely die. Dapat nagkaroon na ng warning agad kay Eva yan eh. Kasi direkta sinabi, hindi ka mamamatay. Once na may doubt doon sa inyong isipan tungkol sa salita ng Diyos at tinanggap nyo ang pagdadoubt sa salita ng Diyos, titirahin niya ng direkta. Balik ulit natin sa lalaki at babae. Brother Jerry tuloy. Brother Sunny, merienda naman tayo, sabihin mo. Susunduin ko pa si Day eh. Hindi, sandali lang yan. Sandali lang tayo. Mga 30 minutes lang. Sige, kain lang tayo. Saan tayo kakain? Dun sa ano? Hindi ko na matanda ko ano yung pangalan nun eh. Wala na ata yun. Yung biglang liko. Masarap ang doon, pansit at saka crispy pata. Totoo yun. Hindi ako pumupunta doon. Palagi ko lang nakikita na puro pansit at crispy pata. Doon tayo kumain. Huwag kang malala. Hindi pa naman dadating si Day. Yan. Hindi pa dadating si Day. Iba na ibig sabihin nun. Kabahan ka na. Yan. Kaya kuminsan, magdadoubt lang, tapos biglang magiging direct contradiction. Parang sinabi sa'yo, pakopyahin mo naman ako. Bawal yan na. Bawal mangopya. Hindi, sandali lang tayo eh. Isa lang pahiram, ano lang yan. Isa lang yung tanong na hindi ko masagutan eh. Paano yan? Wala, hindi tayo mahuhuli. Hindi kayo mamamatay. Marami nang nahuli sa hindi mahuhuli. Doon sa EDSA carousel lang, ang sabi ng mga motorsiklo, hindi daw nila alam, sabi nila, bawal pala yun. Pero totoo, kala nila hindi sila mahuhuli. Direct contradiction. Eto, may dagdag. Ang sinabi ni Satanas, ang totoo niyan, KJ, killjoy eh. Alam mo niyo yung killjoy, mga kabataan? Ibig sabihin, iniiwas kayo sa kasiyahan ng Diyos. Kasi pag natutuhan nyo, kainin yun, magiging katulad kayo ng Diyos. Yung mata nyo mabubuksan, malalaman nyo ang tama at mali. Magiging katulad kayo ng Diyos. Ang sabi niya, pag gumawa ka ng kasalanan, mas gagaling ka pa. Sige na, pakopyahin mo ako. Hindi tayo mahuhuli. Huwag ka mag-alala. Ano tayo? Tropa na tayo pag pinakopya mo ako. Mas sisikat kasi ako ang sagot sa'yo. Pag nahuli ka, laglagan na. Pag nahuli ka ni Day, ewan ko lang kung
lumpo ka lang o buhay ka pa. Oo. Ang tatandaan mo pa, pinaiyak mo pa ng mabuti yung mga anak mo. Pero hindi niya sasabihin, masasarapan ka pa. Iwasan natin yung bang may small price na sasabihin malaki ang makukuha nyo. Alam nyo saan nakukuha yon? Sa mga investment scam. Maglagay ka na lang 5,000, ikaw ay kikita rin ng 5,000 in 1 month. Naglagay ka ng 5,000, kumita ka nga ng 5,000 din. Naglagay ka ng 10,000, 10,000 din, ba? Sabi niya, maglagay ako ng 100,000. Naglagay ng 100,000, hindi na bumalik ang 100,000. Nitong last week ay nasa City Prosecutor Office ako ng Santa Rosa tungkol dun sa na-scam sa akin, di ba? Tapos tinanong ako, ay, galing ka pala sa Meralco? Opo. Retired na. Retired na. Kilala mo ito si Noli Tibayan. Basta, Noli yung sabi niya. Parang kung nadinig ko yung ay, oo, nag-retire din yun. Alam mo, pinasok niya yung pension niya sa Tibayan Investment. Anong nangyari doon? Scam. Hindi na niya nabalik. Namatay nga siya inatake sa puso. Yung mga may promise na ang taas-taas ay palagi salita ng kaaway. Okay, tuloy. So, merong external temptation, merong internal. Nung last week ay na-mention ni Brother Jerry yung James. Doon tayo pupunta. Okay. Ito ay galing sa James at may 1 John, tulong talata ito katulad ng Mateo. Okay? Huwag sabihin, pasensya na kayo, hindi ko ikakat talaga. Huwag sabihin ng sino man kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nanunukso sa masama. At hindi rin siya nanunukso sa sino man. Tandaan niyo yun, ha? Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. Yun na yun, no? Okay. Hindi tayo tinutukso ng Diyos. Ang nanunukso sa atin ay sarili nating pagnanasa. Ang kaibahan lang ni Eva at ni Adan, wala pa silang sinful nature. Pero, ang tawag doon ay hindi pa sila perfectly secure na hindi magkakasala. Tayo, pag dumating na si Jesus, magkakaroon tayo ng resurrection body na hindi na magkakasala. Pero ang sinasabi dito, para sa atin, hindi tayo nagkakasala dahil mayroon lang nanuksa sa atin. Ito'y dahil mayroon tayong sariling pagnanasa. Yun ang humihila at naaakit dun sa external. Kaya mali si Adan later Sinabi niya, kasi binigay mong babae, binigyan ng pagkain Ang totoo, mayroon siyang pagnanasa sa kanyang puso at isipan. Kaya ulitin kulit, bantayan nyo ang inyong puso for mula dyan nagagaling ang issues of life. Next. Durong talata lang yun Ay, meron pa pala At kapag ang pagnanasang iyon ay ipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. So may external temptation, merong kang inner desire, at pag pinagbigyan mo, nabuntis mo na yung babae, nanganak na, at meron ka ng anak sa labas,
na buti kung dalawa lang papakainin mo, at ngayon itatago mo kay Day. Example lang yun. Hindi yun totoo. Wala lang tayong magamit na example eh. Pagpasensyaan mo nang ikaw ang nagagamit ko. Pero huwag ka maglala, at least madidinig mo palagi yan. Sinabi ni Brother Ray, ganito. Totoo yun. At yung sinabi ko na Brother Ray ay galing din sa salita ng Diyos. Okay. Ito, 1 John 2:16. Ito. Katulad din dito sa Mateo at katulad ito dun sa nangyari kay Eva. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, lust of the flesh, ang pagnanasa ng mga mata, lust of the eyes, at ang pagmaruta sa buhay, pride of life, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Lust of the flesh, lust of the eyes, at pride of life. Okay, punta na tayo dun sa Genesis ulit. Internal temptation. Kaya nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging talino. Lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Yun. So that the tree, nakita, was good for food. Yan. Ngayon ko lang naintindihan din to. Before, ang nagsasabi ng good, tov sa Hebrew, Genesis 1-3, ang nagsasabi lang noon ay ang Diyos mismo. It is only God who make assessment that something is good. Siya rin nagsasabi, not good. Ano yung not good? Na walang kasamang makakatulong ang lalaki. First time na may nag-assess na something is good, si Eva ay dito. At sino nag-udyok sa kanya? Yung demonyo. Mga kapatid, that's why I keep telling you to read the Word of God, listen to faithful preachers, is because you cannot assess what is good and bad without the Scriptures. Tagalog. Kaya paulit-ulit kong sinasabi na malalaman mo lang ang tama at mali kung iyong binabasa ang salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos lang, malalaman natin ang tama o mali. Kasi kung ang mundo ang pakikigan natin, mapapakinggan nyo palagi ngayon, pwede palang maghiwalay ang lalaki at babae pag nagsawa na si lalaki o babae, divorce. Pupunta ka sa Senado, aaprubahan yun. Hindi pala dapat tinatawag na him o her lang, dapat they. Kasi may LGBTQ+. Salita ng Diyos, walang ganun. Hindi ko naman sinasabi sa inyo makipag-away kayo palagi. Pero kung tinanong kayo o nasa sitwasyon nyo na dapat sabihin ito, malumanay niyong sabihin, Brad, pare, kabayan, dalawa lang ang gender sa Biblia. Lalaki at babae. Delight to the eyes. Sa totoo lang, sabi kasi ng mga psychologists, ang madaling maloko pagdating sa paningin ay lalaki. Di ba? Meron ngang optical na yung lalaki ay nagkamali ng tingin nung nakita na niya yung babae na wala na siyang gana. Kami tao ng mga lalaki ay palaging tumitingin lang doon sa ganda o pangit ng isang tao.
Hindi namin liligawan kung hindi maganda. Sino nga ang nagkaroon ng delight to the eyes? Unang-unang mention sa Biblia? Si Eva. Kaya ang ibig sabihin niyan, equally, we are all susceptible to internal temptation by the lust of the eyes. Walang lalaki babae sa tukso ng lust of the eyes. Nag-ingat tayo. And lastly, desired to make one wise. Ang sabi ni Eva sa kanyang sarili, uy, mas magiging marunong pala ako, katulad ng Diyos. So, ibig sabihin, mayroon palang reward kung gagawin kong kainin yung bunga na sinabi nung ahas na hindi pala inutos ng Diyos na mamamatay kami. Sasabihin nyo, hindi naman kami maging pilosopo o intelihente katulad ni Elon Musk o Albert Einstein. Ito ulit, para sa babae ito. Anytime na gusto nyong maging mas marunong o itagurian ng mga tao na mas marunong kayo sa inyong asawa, it is the same as the temptation to Eve. Ito naman sasabihin ko sa kalalakihan, para walang ganong mangyari, maging paham kayo sa salita ng Diyos. Kayo dapat talaga ang may alam sa salita ng Diyos, hindi yung inyong mga asawa. Pero turuan niyo yung mga inyong asawa. Mamaya, nasa application tayo. In fact, nag-a-apply na nga ako, pero mayroon pa tayong application. Finally, ang masusunod. Yan, Paul of Man. Siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito at binigyan din ng kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. At pareho nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama sila nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. May mga tribo na hindi nagdadamit. Totoo yun. Anthropology. Meron naman nakabahag lang. But every time isang kultura ay umangat, sila ay binibihisan, nagkakaroon ng damit. At habang mas lalong tumataas ang kanilang kultura, mas matindi ang luwalhati o glory na kanilang sinusuot, mas lalo sa kanilang hari, sa kanilang reyna. Nung hindi pa sila bumabagsak sa kasalanan, si Adan at Eva ay nakadamit sa kaluwalhatian ng Diyos. Nung sila'y nag-violate, nawala yon at nakita nilang sila ay hubad. They try na lagyan ng mga dahon-dahon yung kanilang private parts. Okay. Meron tayong babasahin sa Numbers 30, 6-12. Wala dyan at hindi ko na naihabol kay Angela. Numbers 30, 6-12. Dapat merong consistory meeting. Alam mo bakit? Gugutom na ako eh. Huwag kang alala. Matatapos tayo. Ito, Numbers 30, 6-12. However, if she should marry while under her vows or rash statement of her lips by which she has bound herself, and her husband hears of it, and say nothing to her on the day he hears it, then her vow shall stand, and her obligation by which she has bound herself shall stand. Ang
asawang babae, pag siya ay nangako at nadinig siya ng kanyang asawa at hindi siya kinontra, hindi siya pinatigil, yung kanyang pangako ay magpapatuloy. Number siya, no? Tapos, sabi doon, but if on the day her husband hears of it, he forbids her, then he shall annul her vow which she is under, and the rash statements of her lips by which she has bound herself, and the Lord will forgive her. Kung nadinig niya at nalaman niya yung mali, wari, nangako siya, bibigay po namin ang 10 kabayo, ay wala palang kabayo doon, 10 baka sa templo. Ikaw yung asawa, 10 baka. Siyam lang yung baka namin. Pag hindi mo kinontradict, yung vow, it remains. Pero pag kinontradict mo siya, at sinabi mo, babae, sobra yung pinangako mo sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos na sobra-sobra na wala na tayong pang-trabaho. Ang sabi doon, the Lord will forgive her kung mag-i-intervene yung lalaking asawa. Si Adan ba ay nag-intervene? Hindi. Nadinig niya, tinanggap niya yung bunga, kinain din niya kasama ng kanyang asawa. Eve was deceived. Dinaan siya ng deception, panloloko ni Satanas. Adam is not deceived. Nakita niyang kumain si Eva, hindi namatay. So sabi niya, magaya nga. He committed a sin knowingly. Alam niya na nagbabiolate siya at hindi siya niloko. Kinain niya. Napansin niyo, nalaman nilang sila'y hubad nung kumain na si Adan. If only Adan stopped it, it would have failed. Satan would have failed. But Adan, who should be the protector of his wife, agree na tama yung iniisip ni Eva. Masarap kainin, mabuting kainin, at magpaparunong sa amin. Kaya doon bumaksak ang tao. Nung si Adan ay nagdesisyon na lumihis sa kabanalan. What is sin? Ang kasalanan, according sa 1 John 3:4, is the transgression of the law. Pagsuway sa utos ng Diyos. May mga pagkakasala tayo dahil tayo niloko. Kayo ba'y masasabing malaya nung binitawan mo yung 1,000, yung pala'y niloko ka? Malaya kang binigay, pero later na-realize mo, niloko ka pala. Malaya tayo, pero nagpaloko tayo. Pero sa tingin nyo, hindi ka malaya kasi dapat sinabi sa iyo talaga ang lahat eh. Hindi ganoon ang daigdig, hindi ganoon ang demonyo. Mga kapatid, diyan tayo magtatapos. At uulitin ko lang. Una, may external na manunukso sa atin. Lolokohin tayo. Yung pagkaalam natin sa salita ng Diyos ay babaluktutin niya. At pag ikaw ay tinanggap mo ang maling turo niya, mapopokus ka dun sa paggawa ng masama.
merong internal temptation. Mas lalo tayo dahil meron na tayong sin nature. Ano yung sin nature? Na tayo ang magsasabi sa ating sarili kung ano ang tama at mali. Tama yun kasi feel ko talaga mahal ko siya eh. Mahal ko siya. Miski may asawa na siyang iba. O kaya, mahal ko talaga siya eh. Kapag magkasama kami, talagang we are made for each other. Ano nga pangalan mo? Robin. Ano pangalan niya? David. Mayroong pagnanasa sa loob ng ating puso. At nakikita natin, tapos sasabihin natin, ay yung mga Christian, born again, mga makikitid ang isip niyan. Puro basa ng Biblia. They won't read this. They will not listen to this. And finally, meron pong dagdag. Itong dagdag. Kung kayo ay naloko at naloloko pa ngayon at kayo mag-asawa ay nagkaroon ng problema, isang word lang ang isang sentence lang pala ang sasabihin nyo. Panginoong Jesus, patawarin nyo kami at kailangan namin ang tulong nyo. Huwag kayong tatawag sa Diyos lang. Kasi baka mamaya ibang Diyos ang sumagot. Diyos ng daigdig na ito. Tatandaan nyo, Panginoong Hesukristo, nagkamali po ako at kailangan ko ng tulong ninyo magbago. Masisira agad ang tanikala ng kasalanan sa inyong buhay. Ang tanikala sa inyong mga puso. Pag tinawag nyo ang Panginoong Hesukristo, yan ang ating sandigan. Yan ang armas natin. Si Jesus lamang. Paano ko masasabi ito? Yun ang experience ko. Once na minention mo ang pangalan ni Jesus, aayusin niya yung situation nyo ng inyong mag-asawa at matitigil yung hawak o hila ng kasalanan sa inyong puso. Huwag niyong kakalimutan yan. In fact nga, sinasabi ko palagi yan, pag kayo ay binabangungot, isang word lang ang tatawagin niyo palagi. Ano? Ano sasabihin niyo pag binabangungot kayo? Jesus. Try niyong sabihin, Jesus. Magigising kayo. Jesus. Nina-anxieties ako noon, naglalakad ako. Jesus, Jesus, Jesus. Nung ako ay nasa ICU at may irregular heartbeat ako, Jesus, Jesus, Jesus. Kilala ka niya bilang anak niya, hindi niya ipapahiya ang kanyang sarili unless na kailangan niyang tawagin ka na. Pero kung hindi pa, ikaw ay bubuhayin niya, palalakasin niya, lininisin niya. Ito lang, the Lord Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Please don't forget, subscribe.